Breaking news mga kabayan, base sa mga satellite images, isang US aircraft carrier ang namataan sa mga contested waters malapit sa China. Pangalawa sa ating mga balita, China nag-deploy daw ng 5,000 tons torpedo frigate upang i-hunt ang mga US nuclear submarines sa open sea. Pangatlo sa ating mga balita, US Marine nag-set ng third major Philippine exercise sa harap ng mga lumulubhang konfrontasyon. At panghuli sa ating mga balita ngayon, China nag-declare daw ng emergency at posibleng handa na daw sila na i-invade ang Taiwan. Alamin natin ang mga detalye sa balitang ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nahagip ng satellite imagery ang isang aircraft carrier ng Estados Unidos sa South China Sea, isang rehiyong inaangkin ng China bilang sakop nito kahit na may magkakapatong na pag-aangkin dito ang iba't ibang bansa. Kinumpirma ng US 7th Fleet na siyang nagpapanatili ng presensyang pandagat ng Amerika sa kanlurang Pasipiko. Sa Newsweek ang paglalayag ng USS Nimitz sa South China Sea. Hindi agad nagbigay ng pahayag ang Chinese Defense Ministry sa nakasulat na kahilingan para sa komento. Ang presensya ng USS Nimitz at ng strike group nito sa South China Sea ay kasabay ng pagsasagawa ng balikatan exercises ng Estados Unidos at Pilipinas, ang pinakamalaking annual military exercise nila, mula April 21 hanggang May 9. Ayon sa mapa ng Newsweek, unang nakita ang Nimitz sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ito ang kauna-unahang US aircraft carrier na nag-operate sa South China Sea mula pa noong unang bahagi ng Abril matapos umalis ang USS Carl Vinson na naitalagang muli sa gitnang silangan. Ayon sa satellite image na sinuri ng Newsweek, nasa South China Sea ang Nimitz nitong linggo. Unang nakita ito sa lugar noong Sabado, 118 miles sa hilagang silangan ng Scarborough Shoal. Ayon sa open source intelligence researcher na si @MT Anderson sa X. Ang Scarborough Shoal, kilala bilang Baho de Masinloc sa Pilipinas, ay isang mayamang lugar pangisdaan na inokupan ng China noong 2012 matapos ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Mas malapit ito sa Luzon kaysa sa lalawigan ng Hainan sa China. Ayon sa tagapagsalita ng US 7th Fleet, ang Nimitz Carrier Strike Group ay nagbibigay ng presensya at ng handang puwersang pandigma sa rehiyon. Dagdag pa niya, ang mga unit na naka-assign sa US 7th Fleet ay araw-araw na nakikipagsanib sa mga kaalyado at kasosyo upang hadlangan ang agresyon at mapanatili ang seguridad sa Indo-Pacific. Samantala, sa iba pang mga balita, formal nang isinama ng hukbong dagat ng People's Liberation Army ng China ang ikalawang Type 054B frigate nito, ang Qinzhou, Hull number 555, bilang dagdag sa lakas dagat ng bansa. Kasunod ng pagseserbisyo ng unang barko, ang Luohe, Hull number 545, noong January 2025, ipinakita ng Qinzhou ang kakayahan nito sa mga live fire drills kamakailan. Habang isinasagawa ang mga exercise sa South China Sea, nagpakita ang Qinzhou ng masalimuot na galaw sa hindi kilalang bahagi ng karagatan. Tagumpay nitong tinarget at pinatamaan ang hinihilang target gamit ang pangunahing kanyon at ang 11-barrel na 30mm close-in weapon system. Ang mabilis na paglipat mula sa commissioning patungo sa aktwal na operasyon ay nagpapakita ng focus ng plan sa kahandaang lumaban at paggamit ng bagong teknolohiya sa kanilang mga barko. Ang Type 054B frigate ay isang malaking hakbang mula sa naunang Type 054A. May displacement itong humigit kumulang 5,500 hanggang 6,000 tons. May length na 147 hanggang 150 meter at lapad na 16.8 hanggang 18 meter. Mas malaki ito upang makapagdala ng mas mabigat na armas, mas advanced na sensors at mas maayos na tirahan para sa tinatayang 240 hanggang 250 crew. Ang system ng propulsion nito ay isang mahalagang pagbabago. Ginagamit nito ang full electric propulsion, FEP, isang malaking upgrade mula sa combined diesel and diesel CODAD system ng Type 054A. Ang FEP system na pinapagana ng apat na CS16V27 diesel engine.
na may 29.12 megawatts ay nagpapabilis dito ng mahigit 28 knots at may operational range na higit sa 5,000 nautical miles. Pinapahusay ng electric drive ang maneuverability at efficiency habang pinapababa ang ingay na mahalaga sa anti-submarine warfare. Sa iba pang mga balita, makikilahok ang US Marines at sailors sa isang malaking land-based military exercise sa Pilipinas kasama ang puwersa ng Pilipinas, Japan, South Korea at United Kingdom. Tinatayang 1,500 hanggang 2,000 American troops ang sasama sa 12 days na pagsasanay sa iba't ibang bahagi ng bansa simula May 26, ayon kay Captain Johnny Fisher ng Marine Rotation Force Darwin. Kakarating pa lang ng rotational force sa Northern Territory ng Australia para sa 6 na buwang deployment, ngunit lumahok na sila sa 2 military drills sa Pilipinas. Kabilang ang balikatan na nagsimula noong April 21 at matatapos ngayong Biyernes. Isang rifle company na may hanggang 200 Marines mula sa rotational force ang sumali rin sa Marine Exercise 2025 sa Mindanao mula March 31 hanggang April 11. Ang Kamandag, isang acronym sa Tagalog para sa kooperasyon ng mga mandirigma ng dagat, ay magsasagawa ng mga pagsasanay para sa seguridad ng maritime key terrain, live fire drills, laban sa mga pag-atake sa baybayin, littoral maneuver at amphibious operations. Magkakaroon din ng humanitarian assistance at disaster relief training. Isasagawa rin ang palitan ng kaalaman sa logistics, engineering, special operations, reconnaissance gamit ang drone, marksmanship, air defense, medical readiness, at training sa chemical, biological, radiological, at nuclear defense. Gaganapin ang exercise sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Philippine at Chinese Coast Guards dahil sa pinag-aagawang teritoryo sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Colonel Jason Aramas, Commander ng Rotational Force, ang pagsasanay ng magkasama sa ating mga kapatid sa Philippine Marine Corps ay hindi lamang para sa interoperability. Ito ay tungkol sa pagtatatag ng tiwala sa gitna ng hirap at paghandang sama-samang tumugon sa anumang krisis, saan man, kailanman. Ang interoperability ay isang terminong ginagamit ng militar upang tukuyin ang kakayahan ng isang bansa na gamitin ang pamamaraan at kagamitan ng kaalyadong puwersa. Pang-apat sa ating mga balita ngayon, isinagawa ng China ang isa sa pinakamalawak na military exercise sa paligid ng Taiwan bilang tugon sa pagbisita ng isang mataas na opisyal ng Taiwan sa United States. Sa operasyon, pinalibutan ng China ang isla gamit ang mga barko ng Navy at mga eroplano ng militar na nagsilbing warning sa Taiwan at sa mga kaalyado nito na huwag subukang suwayin ang prinsipyo ng One China Policy. Ang naturang hakbang ay nagpapakita ng seryosong intensyon ng China na ipaglaban ang kanilang pag-aangkin sa Taiwan sa anumang paraan. Para kay President Xi Jinping, ang pagsasama ng Taiwan sa mainland ay hindi lamang usaping pambansa, kundi bahagi ng kanyang pangarap ng national rejuvenation ng China. Sa harap ng humihinang ekonomiya, ang agresibong pagkilos na ito ay posibleng bahagi ng estratehiya upang ilihis ang atensyon ng publiko at ipakita ang lakas ng pamahalaan sa gitna ng mga krisis sa loob ng bansa. Ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay lalong tumitindi matapos magsagawa ang People's Liberation Army ng malawakang military drills sa paligid ng Taiwan Strait. Ang mga ehersisyong ito ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng lakas. Malinaw itong senyales ng pagbabanta sa soberanya ng Taiwan. Isinagawa ng China ang mga ito bilang tugon sa pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng Taiwan sa United States, bagay na matagal nang tinututulan ng Beijing. Ang mga fighter jets ng China ay paulit-ulit na pumasok sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan, habang ang mga barkong pandigma ay posisyonado sa mga estratehikong bahagi ng dagat. Ayon sa mga tagamasid, ito ay tila ensayo ng aktwal na paglusob o blockade scenario na maaaring isakatuparan ng China sa hinaharap. Habang pinapalibutan ng China ang Taiwan, naglalabas din ng pahayag ang kanilang pamahalaan na nagpapahiwatig ng kahandaan nilang gamitin ang puwersa upang maisakatuparan ang reunification. Sa kabilang banda, patuloy namang pinapalakas ng Taiwan ang depensa nito at humihingi ng suporta mula sa mga kaalyado gaya ng United States, Japan at iba pang bansang kanluranin.
Ang sitwasyon sa Taiwan Strait ay hindi lamang simpleng usapin ng territorial dispute. Ito ay isa na ngayon sa pandaigdigang issue na maaaring magbunga ng mas malawak na alitan kung hindi maagapan. Habang patuloy ang agresibong galaw ng China sa larangan ng militar, nahaharap naman ito sa matinding krisis pang-ekonomiya. Ang nooy mabilis na pag-angat ng ekonomiya ng China ay unti-unting bumabagal, dulot ng iba't ibang salik gaya ng pabagsak na real estate sector, mataas na unemployment rate at patuloy na pagbagsak ng consumer spending. Maraming malalaking property developers tulad ng Evergrande at Country Garden ang nalugi, nagdulot ng domino effect sa buong real estate market. Dahil dito, milyon-milyong mamamayan ang nawala ng tiwala at tumigil sa pagbabayad ng kanilang mortgage, lalong nagpapalala sa utang ng mga bangko. Bukod dito, dumarami rin ang kabataang walang trabaho sa China na umabot na sa halos 20% unemployment rate sa youth sector. Ang kakulangan ng oportunidad at kabiguan ng pamahalaan na tugunan ito ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa maraming mamamayan, dahilan upang lumaganap ang protesta sa ilang rehiyon. Dagdag pa rito, ang tiwala ng dayuhang negosyo sa China ay humina. Maraming kumpanyang Amerikano, Europeo at Japanese ang lumilipat ng kanilang mga pabrika sa mga bansang gaya ng Vietnam, India at Mexico upang umiwas sa epekto ng mga US sanctions at hindi matatag na polisiya ng Communist Party. Sa kabuuan, ang ekonomiya ng China ay nasa alanganing kalagayan. Sa kabila ng pagtatangkang kontrolin ni Xi Jinping ang naratibo sa pamamagitan ng propaganda, unti-unti nang nararamdaman ng mga mamamayan ang tunay na epekto ng pagbagsak ng ekonomiya. Ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan ay may malalim na ugat sa kasaysayan na nagsimula matapos ang pagtatapos ng Chinese Civil War noong 1949. Natalo ang Kuomintang o Nationalist Party sa kamay ng Communist Party of China na pinamumunuan ni Mao Zedong. Bunga nito, umatras ang gobyerno ng Kuomintang sa Taiwan at doon itinayo ang kanilang sariling pamahalaan, habang naitatag naman ng mga komunista ang People's Republic of China sa mainland. Mula noon, itinuring ng Beijing ang Taiwan bilang isang rebeldeng lalawigan na bahagi pa rin ng teritoryo ng China. Gayunpaman, ang Taiwan ay naging isang demokratikong bansa na may sariling pamahalaan, militar at ekonomiya. Sa kabila ng patuloy na panggigipit ng China, marami sa mga mamamayan ng Taiwan ang tumatangging magpailalim sa pamumuno ng Communist Party. Lumubha ang tensyon sa mga sumunod na dekada, lalo na sa mga insidente ng militarisasyon, pagpapadala ng barkong pandigma, at pagpapalipad ng fighter jets sa paligid ng Taiwan Strait. Sa kabila nito, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa mga kaalyadong bansa tulad ng United States na nagbibigay ng suporta sa anyo ng armas at diplomasya. Ang isyu ng soberanya ng Taiwan ay hindi lamang usaping panloob ng China, kundi isang pandaigdigang isyung may epekto sa seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Hanggang ngayon, tumatanggi ang Taiwan na kilalanin ang prinsipyo ng One China Policy sa paraang ninanais ng Beijing, habang naninindigan ang China na handa itong gamitin ang puwersa kung kinakailangan upang muling pag-isahin ang Taiwan sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ang kasaysayang ito ng hidwaan ay naging pundasyon ng kasalukuyang krisis sa rehiyon na lalong pinapalubhan ng pagbabago sa geopolitics at pagbagsak ng ekonomiya ng China. Ang China, sa pamumuno ni Xi Jinping, ay patuloy na nagpaplano at nagsasagawa ng mga estratehikong hakbang upang maisakatuparan ang matagal ng layunin nitong reunification o pagsasanib ng Taiwan sa ilalim ng kontrol ng Beijing. Iba't ibang anyo ng estratehiya ang kanilang ginagamit, kabilang na ang militar, politikal, ekonomiko at propaganda. Una, pinaigting ng China ang presensyang militar sa paligid ng Taiwan Strait. Regular na nagpapadala ang People's Liberation Army, PLA, ng mga fighter jets, warships at ballistic missiles malapit sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Layunin nitong sindakin ang pamahalaan ng Taiwan at ipakita sa mundo na may kakayahan ang China na isagawa ang isang forced reunification kung kinakailangan. Ikalawa, ginagamit ng Beijing ang diplomatic pressure sa mga bansa upang huwag kilalanin ang Taiwan bilang isang independenteng estado.
Aktibo rin silang nangangampanya sa mga international forums gaya ng United Nations upang ipatupad ang prinsipyo ng One China Policy. Ikatlo, ang economic leverage ay isa pang sandata ng Beijing. Gumagamit sila ng economic coercion gaya ng pagbabawal sa pag-aangkat ng mga produkto ng Taiwan o paghihigpit sa turismo upang pahinain ang ekonomiya ng isla. May mga ulat din ng cyber attacks at disinformation campaigns na naglalayong pahinain ang tiwala ng mamamayan sa kanilang pamahalaan. Ikaapat, binibigyang diin ng Chinese Communist Party ang psychological warfare o digmaang psikolohikal upang pahinain ang moral ng mga Taiwanese. Kabilang dito ang paggamit ng state media upang magpalaganap ng takot sa isang posibleng digmaan at ang pag-uudyok sa mga lokal na politiko o negosyante na sumuporta sa peaceful reunification. Sa kabuuan, ang mga estratehiyang ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Beijing na ibalik ang Taiwan sa kanilang kontrol, kahit pa nangangahulugan ito ng paglalagay sa peligro ng rehiyonal at pandaigdigang seguridad. Habang humihina ang ekonomiya ng China, lalong tumitindi ang posibilidad na gumamit ito ng agresibong aksyon upang mailihis ang pansin ng publiko mula sa panloob na krisis. Habang lumalakas ang banta ng pagsakop mula sa China, pinaigting din ng Taiwan ang mga paghahanda nito upang ipagtanggol ang sarili. Sa pamumuno ng kanilang gobyerno, mas pinatibay ang depensa ng bansa sa pamamagitan ng modernisasyon ng militar, pagpapalalim ng alyansa sa mga kapwa demokratikong bansa at pagpapalakas ng moral ng mamamayan. Isa sa mga pangunahing hakbang ng Taiwan ay ang pagpapahusay ng kanilang sandatahang lakas. Bumili sila ng mga advanced na kagamitang militar mula sa United States gaya ng mga fighter jets, missile defense systems at warships. Bukod dito, naglaan din ng pondo para sa lokal na produksyon ng mga armas, kabilang ang long-range missiles na kayang abutin ang mga strategic na lokasyon sa mainland China. Pinalawak rin ng Taiwan ang kanilang military training program. Sa kasalukuyan, pinalalakas ang reservist system at hinihikayat ang mas maraming kabataan na mag-training para sa posibleng digmaan. Pinag-aaralan rin ng pamahalaan ang pagbabalik ng mas mahigpit na mandatory military service upang mapataas ang kahandaan ng populasyon. Bukod sa aspeto ng armas at tauhan, nagsasagawa rin ang Taiwan ng mga regular na military drills kasama ang mga kaalyadong bansa gaya ng United States at Japan. Layunin nito ang pagpapalitan ng kaalaman at estratehiya. Gayon din ang pagpapakita ng international support sa Taiwan sa harap ng banta mula sa Beijing. Hindi rin pinababayaan ng civil defense. May mga programa para sa paghahanda ng mga sibilyan sa posibleng emergency, kabilang ang mga air raid drills, information campaigns, at cyber defense training upang labanan ang disinformation mula sa China. Sa kabuuan, malinaw na hindi nagpapakampante ang Taiwan. Sa gitna ng lumalalang tensyon, patuloy nilang pinapalakas ang kanilang kapasidad upang maipagtanggol ang soberanya ng bansa laban sa anumang uri ng pananakop. Bukod sa paggamit ng puwersa militar, may mga alternatibong hakbang ang China upang mapilit ang Taiwan na sumuko sa kanilang kagustuhang muling pag-isahin ang dalawang panig. Ang mga hakbang na ito ay nakatuon sa diplomasya, ekonomiya at propaganda. Mga estratehiyang mas tahimik ngunit epektibong nakaaapekto sa kalagayan ng Taiwan. Isa sa pangunahing taktika ng Beijing ay ang ekonomikong presyon. Patuloy na sinisikap ng China na ihiwalay ang Taiwan sa pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng pagbabanta sa mga bansa at kumpanyang kumikilala o nakikipagkalakalan sa Taiwan. Sa mga nakaraang taon, pinatawan ng trade tariff ng China ang ilang produkto mula Taiwan upang ipakita ang kanilang pagkadismaya sa mga kilos ng gobyerno ng Taipei. Gamit rin ng Beijing ang tinatawag na diplomatic isolation. Aktibong pinipigilan ng China ang Taiwan na makalahok sa mga internasyonal na organisasyon at pinipilit ang mga bansang may diplomatic ties sa Taipei na putulin ang ugnayan at kilalanin na lamang ang One China Policy. Sa pamamagitan nito, umaasa ang Beijing na maikukulong sa pandaigdigang antas ang Taiwan at mapilitan itong makipagkasundo. Bukod sa diplomasya at ekonomiya, ginagamit din ng China ang information warfare. Kumakalat ang mga pro-China na propaganda at disinformation sa loob mismo ng Taiwan, layuning hatiin ang opinyon ng publiko at pahinain ang kumpiyansa sa pamahalaan.
Kasama rito ang mga cyber attacks, fake news at social media campaigns na naglalayong siraan ang kasalukuyang liderato ng Taiwan. May mga ulat din ng soft power diplomacy tulad ng pagpapalaganap ng cultural ties at pagpapakilala ng mga benepisyo ng pagkakaisa sa China na layuning mapaniwala ang ilan sa mga mamamayang Taiwanese na makabubuti ang pagsanib sa mainland. Sa kabuuan, habang naghahanda ang China sa posibleng military conflict, malinaw rin na aktibo itong gumagamit ng alternatibong mga paraan upang makamit ang layunin, ang pagsasailalim ng Taiwan sa ilalim ng kontrol ng Beijing nang hindi dumadaan sa madugong digmaan. Ang patuloy na paglala ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay nagpapakita ng masalimuot at delikadong sitwasyon na maaaring magdulot ng malawakang epekto sa rehiyon ng Asya at sa buong mundo. Habang unti-unting bumabagsak ang ekonomiya ng China at dumarami ang panloob nitong problema, lalong tumitindi ang agresyon nito laban sa Taiwan na maaaring gamitin ng Beijing bilang pampalihis sa sarili nitong krisis. Habang lumalakas ang banta ng pagsakop mula sa China, nananatiling matatag ang Taiwan sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan at demokrasya. Kasabay nito, aktibo ring naghahanda ang Estados Unidos at mga kaalyado nito upang suportahan ang Taiwan sa harap ng anumang banta sa pamamagitan ng mga kasunduang militar at pagpapatupad ng mga estratehikong hakbang sa rehiyon. Gayunpaman, hindi pa huli upang masolusyonan ang alitan sa mapayapang paraan. Ang diplomasya, dialogo at pakikipagtulungan ng mga pandaigdigang leader ay mahalagang hakbang upang mapigilan ang isang digmaan na posibleng sumiklab sa Taiwan Strait. Ang kinabukasan ng rehiyon ay nakasalalay sa tamang pagpapasya at pagkilos ng mga pangunahing bansa upang tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at katatagan sa Asya at sa buong daigdig. Nangangailangan ito ng matibay na paninindigan, bukas na komunikasyon at pandaigdigang pagkakaisa laban sa anumang anyo ng pananakop o panggigipit. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung kakayanin bang ipagtanggol ng Taiwan ang sarili, kundi kung handa bang manindigan ang buong mundo para sa kalayaan ng isang malayang bansa.